Samantala, ginitang hindi dapat maging refleksyon ng pamumuno ni Tolentino sa MMDA ang pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na presentation ng Playgirl sa Laguna. At gaya nga ng akin nabanggit kanina, nagdesisyon si Tolentino na hindi na sumali sa senatorial slate ng Liberal Party ilang araw bago ang formal na paghahain ng Certificate of Candidacy. Ang kabuang ulat mula kay Rocky Ignacio, live. Maraming salamat, Cathy. Matapos nga ang pagbibitiw sa MMDA bilang chairman ni Francis Tolentino, tanggap rin ni Pangulong Aquino ang pag-atras naman nito sa administration senatorial slate para sa 2016 elections. Pero ayon sa palasyo, hindi dapat maging kabuang larawan ang naging kontrobersya sa Laguna sa naging pamunuan ni Tolentino sa MMDA. Slate ng administrasyon sa 2016 elections. Kasunod ito ng pagkakasangkot sa na presentasyon ng Playgirls sa isang Liberal Party event kasabay ng kaarawan ni Congressman Benji Agaraw sa Laguna. Ayon sa Pangulo, bagamat kinikilala nito ang commitment ni Tolentino sa pag-iral ng daang matuwid, nagdesisyon ito na umalis sa senatorial slate para tiyaking matutuon ang debate sa tunay na kailangan transformasyon sa ilalim ng mabuting pamamahala. Posible kasing gamitin ng kontra sa pagpapatupad ng reforma ang insidente sa Laguna. Umaasa rin ang Pangulo na magkakaroon ng panahon si Tolentino na makapagmuni kung paano pa mas makapagsisilbi sa bansa. Iginitama ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na ang insidente sa Laguna ay hindi dapat maging kabuang larawan dahil na rin sa epektibong pamumuno nito sa MMDA, partikular na sa panahon ng pangangailangan katulad ng kalamidad. You know, may I just state that what happened in Laguna does not define Chairman Francis Tolentino. And it should not define what he has done for us as chairman of the MMDA. Malaki na rin ang nagawa niya. The flood projects. You will always see him in the forefront of all the disaster response. We've seen him always there, front and center, pagdating sa mga kalamidad, pagdating sa mga problema ng Metro Manila. So, wag sana po ito maging defining moment kay Chairman Francis. Marami na ho siyang nagawa. So, and certainly this is something that he has recognized and something that he has already issued a statement for. Nagboluntaryong umurong sa senatorial slate ang administrasyon sa Tolentino ilang araw bago ang formal na pagpa-file ng Certificates of Candidacy sa COMELEC para sa nalalapit na eleksyon. So, we wish him well. Kung anong decision niya, hindi ko pa po alam kung anong magiging moving forward. Pero ito na rin na isang siguro magandang halimbawa sa atin sa isang public official na nangingilala ng delikadesa. Tiniyak naman ni Lacerda na mangingimbabaw ang pagkakaisa sa pagsusulong ng tuwid na daan sa 2016 elections. Sinabi ito ng palasyo sa harap ng pagdeklara kasabay ng pagbibitiw na sa pwesto ni na Justice Secretary Laila de Lima at TESDA Director General Joel Villanueva. Nauna nang sinabi ni Villanueva na hindi siya epokrito para sabihin na iniiwasan sana niyang makasama sa slate si de Lima. Kasunod ito ng pagsasama kay Villanueva ng DOJ ng reklamo sa Office of the Ombudsman sa usapin ng umano'y maling paggamit ng PDAF. They will campaign together. Ang maganda sa coalition slate, you have to campaign and they will campaign together kasi ang reform dito, ang advocacy dito, moving forward. Again, ang sinasabi rin ho ng ating Pangulo, ang 2016 ay referendum ng daang matuwid. And hindi lang naman po referendum to sa pagkapangulo, pagkabise. Referendum rin po ito sa Senado at saka sa House. So maganda pong batayan to, tingnan natin kung ano ang mangyayari moving. Very, very confident that both recognize that the principle of good governance over their personal differences, if any. Sir, nakatakdang i-anunsyo ng koalisyon ang mga magiging pambato ng administrasyon sa pagkasenador sa darating na Biyernes. Ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, kasamang Rocky Ignacio.